Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Tunay nangangganap na phenomenal internet superstar si Diwata. Siya si Deo Balbuena sa totoong buhay na kilala natin ngayon bilang si Diwata. Siya ay tubong Katarman Northern Samar na lakas loob na nakipagsapalaran sa Metro Manila, Philippines upang takasan ang kahirapan ng kanyang pamilya sa Samar. Nananawagan ako sa lahat ng vlogger dyan. Unang laman ng kahon! Unang nakilala si Diwata nang minsang maging laman siya ng mga balita sa telebisyon. Dahil sa gulong kinasangkutan nito habang ipinagtatanggol ang kanyang sarili sa mga nakaalitan nito sa ilalim ng tulay na kanyang tinitirahan. Sumunod itong nasilayan sa telebisyon nang sumali ito sa isang patimpalak sa isang noontime show. Ayon sa isa sa mga panayam nito, hindi naging madali ang naging buhay niya tungo sa tagumpay. Dumanas di umano siya ng katakot-takot na hirap bago niya mabot ang kasalukuyang estado niya sa buhay. Pinasok niya noon ang trabaho sa konstruksyon at manggalakal ng basura upang mabuhay at maitawid ang sarili sa gutom. Ngunit di nagtagal, naisip niyang magtayo na lamang ng negosyo sa gilid ng kalsada sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Nagtayo si Diwata ng tindahan ng sigarilyo at mga candy. At di nagtagal, sa payo ng isang malapit na kaibigan na dating shift sa hotel, naisipan ni Diwata na samahan ng pagkaing Paris ang kanyang mga panindang sigarilyo. At dahil sa galing at kakaibang diskarte sa pagninegosyo, pamatok ang Diwata Pares at kalaunay tinawag itong Diwata Pares Overload. Tinangkilik ito ng libu-libong parokyana at napansin ito ng mga food vloggers sa hanggang sa ito ay naging viral sa lahat ng social media platform sa bansa. Dito nagsimulang dumugi ng Diwata Pares Overload at dinadayo ito kahit ng mga taong mula pa sa malalayong probinsya maging ng mga dayuhang turistang dumadayo sa Pilipinas. Dahil sa matinding ingay na nagawa ni Diwata, natawag din ng pansin nito ang mga sikat at naglalakihang personalidad sa bansa. Mga personalidad na tila ba nakikisakay din sa pambihirang kasikatan ni Diwata. Katulad na lamang ni Coco Martin, Ivana Alawi, Vice Ganda, Corina Sanchez at maraming iba pa at ang pinakahuli ay si Binibining Rose Maritan, na di umano'y nagbigay ng kotse at bahay at 1 milyong pisong halaga ng pera. Yung kanyang, yung lechon kawali, malutong habang kinakain. Tapos may kanin, pamatay. Dahil sa tila bagulong ng tandahan na nangyari kay Diwata, di maipagkakailang malayo layo na nga ang narrating nito. Nagawa na rin itong makapagpandar ng sariling bahay, kotse, mga alahas, pati mga bagong tayong negosyo, tunay ngang nagbago na ang kapalaran ng dating laman lamang ng kalsada ng Rojas Boulevard. Lahat ng basyo kung wala kayong pambayad, kaya ko naman kayong pakainin ng libre. Yung birthday ko ngayon, kabati naman yan. Nilipas din yan, kuya. Nilipas din yan, kuya. Masasabi ko sa kanya, Sa kabila ng tagumpay na natatamasa ngayon ni Diwata, ay ang pagsulputan din ng mga samot-saring puna at komento, tungkol sa mga pagbabago sa kilos at pag-ugali ni Diwata. Tila daw nagbago na ito ng kilos at pakikisalamuha sa mga tao, bagay na labis na ikinababahala ng iilan. Marami ang nagpapayong dapat maghinay-hinay si Diwata sa pagbibitaw ng mga mabibigat na salita at kumilos ng dahan-dahan lalo na ngayong isa na siyang ika-nga public figure. Kapag ikaw ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na umangat sa buhay, dapat lalo kang maging mapagpakumbaba. Ngayon, yung sasabihin mong hindi mo ikayayaman ng 100 piso nila, yung 100 piso nila Ang mga bumuhay natatamasa niyang tagumpay ay dapat niya itong pakaingatan, dahil sa isang iglap, maaari itong mawala kung hindi siya mag-iingat at tuluyang magpapakalunod sa tagumpay. Sa kabila ng lahat ng pamumuna ng iilan para kay Diwata, di pa rin natin may kakaaila, na si Diwata ay naging inspirasyon ngayon ng nakararaming Pinoy. Si Diwata ang isa sa mga patunay, na kaya ng taong kumawala sa madilim na kabanata ng kanyang buhay, basta tayo ay maghihintay ng tamang panahon,
di mawawala ng pag-asa, at patuloy na magsikap gaano man kahirap ang ating pagdadaanan upang maabot natin ang ating pinakaasam-asam na pangarap sa buhay. Unang laman ng kahon! Rosmar, buksan mo na! Nananawagan ako sa lahat ng vlogger dyan. Nagmula sa kalangitan. Mula dito sa iBox Vlog, maraming salamat sa inyong panunood.